Alam nyo ba mga kamanibela na noong post-World War II era, isa ang small bike motorcycle racing sa mga naging libangan ng mga tao, lalo na sa Italia. Naging simbolo rin ito ng freedom. Ngayong napakarami na ang mga motorcycle brand na naglalabas ng mga bagong big bike, meron pa ring isang scooter motorcycle ang inaabang-abangan ng riding community. Isa na rito ang Italjet Dragster 200 Limited Edition. Kaya naman makakasama natin ulit si Miss Techie para ibida ang rare scooter na ito in this generation. Pero bago ninyo kami samahan sa kalsada, kung bago ka sa ating channel, click the subscribe button para sa regular vehicle reviews. Dito sa Manibela. During our last weekend ride with Miss Techie, naipasilip niya sa atin ang isa sa mga special collection niya, ang Dragster 200 mula sa Italjet. This is a urban superbike. Ba't ba urban superbike? Kasi pwede nyo siyang ipan-track. This is the Italjet Dragster 200cc 2022. Limited edition din ito guys, and very honored tayo kasi nung pumunta yung CEO mismo ng Italjet, I was able to have my bike signed. Ayan, dalawang signature. Nakasama natin siya mismo sa ride. And this one is numbered number 249 out of 500 units worldwide. So, isa to sa mga paborito nating bike sa aking garahe. And this time, ipapakita niya sa atin ang bangis nito sa kalsada. Dito sa Manibela Test Ride. Kuya, Kamanibela, samahan niyo ako dahil ira-ride natin tong superbike ng Italjet. The Italjet Dragster 200cc. Italjet Dragster is a scooter designed and manufactured by an Italian brand, Italjet. Founded in 1959 by Leopoldo Tartarini, isang award-winning motorcycle racer sa Italy noong 1950s. Pero hindi ng big bikes, kundi ng mga small bike. Nagsimulang sumali sa mga race competition si Tartarini pagkatapos ng World War II era. Kasabay kung kailan nagsisimulang bumangon muli ang mga taga-Italia mula sa gera. Pero alam nyo ba na nakaranas ng pangungutya si Leopoldo nang una siyang sumabak sa Milan-Taranto Racing noong 1950s? Dahil ito sa kanyang gamit na motorsiklo na may sidecar na siya mismo ang bumuo. Pero tinalo ni Leopoldo ang mga kilala at batikang racer sa panahong iyon. At dito na nagumpisa ang kanyang matagumpay na racing career. And from being the first motorcyclist from Bologna and one of the most popular in Italy, Tartarini decided to become a motorcycle manufacturer, aspiring of building motorcycles with innovation in style and ability. And it was in 1988 when the late Leopoldo came up with a dragster, designed with unconventional technology that's said to be never seen before on a scooter. And in 2019, under the leadership of his son, Massimo Tartarini, the Italjet has introduced the new generation of their dragster. This is after the global success of its first prototype presentation in 2018 Milan Motorcycle Show. And today, Italjet exports to over 40 countries, including the Philippines, distributing their work of art on two wheels. With only 499 produced units worldwide, this new generation of Italjet Dragster is truly a rare motorcycle.
To be honest, hindi ako aware sa motor na to. Noong nag-start ako magmotor, hindi ko alam na may ganito palang brand. May ganito palang kagandang scooter. Nakita ko lang siya sa Facebook at dahil dilaw ang favorite color natin, nagandahan talaga ako sa kanya. So sabi ko, paano ba ako order nito? Parang panahong 2021 ata yun or 2020. Grabe pala mag-pre-order nito. Inaabot ng 1 hanggang 2 years bago mo ma-receive yung motor mo. Pre-order ka sa kanila and then darating after 2 years. Just imagine kung gaano ka-special yung motor. So, hindi lang dahil sa features niya, minsan iba yung pakiramdam na alam mo special yung motor mo, diba? Numbered to guys, 249 out of 499 or 500 in the world. So dun pa lang, iba na talaga pag tumatakbo na, iba na yung confidence mo. Aside from its limited number of production, you can also say that it is quite a one-of-a-kind scooter because of its unique naked style and design. Indeed, an eye-catcher scooter. Of course, it's an Italian brand, so ibang-iba pag nasa kalsada na. Kahit sabihin mo hindi ka nakakapag-expressway dahil 200cc lang siya, pag nasa kalsada na siya, tinatanong nila, Mama, ano po yung motor nyo? Anong brand po yan? Ilang cc po yan? Kahit sa stoplight lang, talagang lalapitan ka pa nila para lang tanungin yung mga bagay na yon. So, kung makikita nyo, kakaiba yung design niya, no? Parang nakalabas lahat and ang daming butas. Pero actually kasi, yung design niya ay para mas mabilis ka. Ito guys ay available ngayon in 3 colors pero pila pa rin. Or ganun kahirap magkaroon ng motor na to. Right now it's a 200cc pero may lalabas na ring 500cc at abangan nyo. Baka bumalik ang ating mga kamanibela dito pag dumating na yung pre-order nating 500cc na Italjet Dragster. Italjet Dragster 200cc. Alam mo kuya, mga kamanibela, ginagamit ko to usually pag mga nagna-night ride kami sa malalapit. Yung mga hindi namin kailangan mag-expressway. So alam nyo naman, tiga-south tayo, so masarap mag-Tagaytay, diba? Lalo na sa Tagaytay, ang traffic doon. Pero pag ito dala mo, sobrang sarap lang ng biyahe mo, sobrang ma-enjoy mo yung group ride nyo. And bukod doon, pag may mga event, kasi talaga naman pag may event, may aso. Kasi naman, pag may mga event, hinahanap to eh. Tinatanong nila, kamusta Italjet Dragster ko? Kung hindi ko daw ba dala, kasi gusto nila makita, dahil hindi nga sila basta-basta nakakita ng ganitong motor. So pag mga malalapit na event, mga tipong motor show, ito ang dinadala ko para makita naman ng mga tao. The Italjet Dragster is powered by a single-cylinder liquid cooling engine 4-stroke 4-valve with continuously variable transmission and Euro 5 compliant. And despite having only 200cc engine displacement, this naked scooter is named as an urban superbike. Ba't nga ba tinawag na urban superbike itong Italjet Dragster? Kuya, mga kamanibela, alam nyo ba kung bakit? Una-una, kasi nga yung style niya, yung pagkakadesign sa kanya, very futuristic, na parang for sporty ang dating. Hindi mo siya mako-compare sa mga available scooters sa market ngayon. Dinesign siya specifically para maging mabilis. And yung gulong niya sa likod, talagang pang banking. Kahit sa racetrack, sobrang sarap niyang gamitin. Kaya sinabing urban dahil kahit nasa
city ride ka, ganyan, or kahit sabihin masikip, pangit ang kalsada or what, kayang-kaya mo pa rin maging super bike, hindi lang sa racetrack. Diba ang bilis? Ang sarap gamitin, grabe. From stop yun, guys. And isa pang napakaganda sa motor na to is napakatipid niya sa gasolina. This urban superbike can perform a top speed of 125 kilometers per hour, fitted with 9-liter tank capacity. And isang bagay na nagulat ako nung gamit ko na to is yung suspension. Nagamit ko to sa EDSA many times and nagamit ko rin sa mga looban. Alam niyo naman, pag ride natin, looban, talagang minsan magugulat ka, meron lubak. Pero hindi niya ramdam yun. I have been using different kinds of scooters, Japanese brand, ibang Italian brands, pero ito lang yung talagang parang wala akong dinaan ng lubak. Sobrang sarap. And pag, of course, medyo naglalaro tayo, ang sarap niyang laruin, medyo mabilis, and napakadaling i-maneuver. This dragster is equipped with hydro-pneumatic shock absorber in front suspension and a monoshock in rear suspension. It also comes with an independent steering system. This technology filters any kind of roughness and curtails any vibration to the handlebar. Crafted with an original and impressive engineering to give its riders a comfortable ride. Tingnan nyo na may arm niya. Meron pa ba kayo ibang nakitang scooter na nandyan yung arm, single swing arm? Bukod sa kakaiba yung tsura niya, 'di ba? Pag tumatakbo ka sa kalsada, suspension pa lang, iba na. Napaka-comfy niya. And alam naman natin, ang scooter, paminsan-minsan ginagamit natin yan sa mga malayo ang biyahe, minsan pinapamasok, yung iba nga pinagtatrabaho pa. Napakalaking bagay pag very comfortable yung motor mo. And yung kanyang build or yung mismong motor, hindi siya sobrang laki, pero hindi rin siya sobrang liit. Tamang-tama lang sa Asian riders. Yung paa ko, kahit naka-sneakers lang tayo, halos flat yung mga paa natin sa kalsada. So ibig sabihin, hindi siya ganoon kataas. Malaking bagay 'yun, 'di ba? Kasi alam mo ng mga Pilipino, ayaw nila nung medyo matataas na mga scooter. And at the same time, siguro nga dahil yung pwesto yung pagkaka-design ng upuan niya, medyo makitid. So malaking bagay. Talagang nakababa yung iyong mga paa. And kung makikita nyo, upright na upright ako po natin. Pero saktong-sakto lang yung haba ng mga braso ko para sa grip ko dito sa motor. Pagdating naman sa pagkakaupo ko, kung mapapansin nyo, maliit yung upuan niya. Pero yung kasing pagkakadesign ng upuan niya, hindi ka gagalaw kahit sobrang bilis. Talagang nakalock yung pagkakaupo mo. Dahil nga pwede siya sa mga, dahil nga tulad ng mga sport bike, pwede siya sa racetrack. So hindi ka gagalaw. Kasi di ba yung mga ibang scooter, pag sobrang haba nung upuan, ang nangyayari, pag sobrang bilis mo na, nadadrag ka na, pwede kang mapunta sa bandang dulo ng upuan. Kahit ganito yung design ng upuan niya, guys, pwede ka pa rin mag back ride. Meron pa rin siyang mga step para sa iyong sakay. Equipped din ang dragster na ito ng Brembo caliper brakes with ABS, both in front and rear. Ito pa isang gusto ko, guys, yung preno niya. Ang kapit. Wait, diba? The Italjet dragster is also aesthetically designed with high-performing full LED head and rear lights and dynamic flow LED signal lights. Ang isang gustong-gusto ko dito, guys, is yung signal lights niya. Papakita ko sa inyo. Kasi yung signal lights niya yan,
Parang gumagapang, di ba? Left and right. Sa likod din, ganun. So, ang gandang tignan, kakaiba. Tapos, yung kanyang display, although maliit siya, meron kasi siyang second display or second indicator sa taas. So, dun mo makita yung signal indicators, yung ilaw, and everything. Pero dun sa display niya na mas malaki, dun mo naman makikita yung speed, yung sa gasolina, yung oras, and yung odo mo. Sa tikas at angas nitong Italjet Dragster 200, may mga in-upgrade kaya dito si Miss Techie. Stock to guys, pero meron tayong mga konting inad, like yung mga carbon details. Pero naging carbon lang naman siya, ganun pa rin yung design. So like here, may carbon details tayo dito. And then here, ayan, para lalo lang siyang gumaan at gumanda. Bukod sa side stand, of course, meron tayong center stand. Pero nung nabili ko to, nakalabas ang center, wala siya side stand. Center stand lang talaga. Nung tinanong ko yung mismong CEO, nung pumunta siya rito, bakit walang side stand yung scooter nyo? Kasi sa Pilipinas, usually, may side stand eh. Sabi niya, our scooters are made for the track. And they're made to look good. And pag naka-side stand daw ang motor, hindi raw magandang tignan. Kaya lagi naka-center stand. Pero of course, dahil nga nasa Pilipinas tayo, meron tayong mga riding style na gusto nyo, baba agad ng motor. Yan, pinakabitan din natin siya ng side stand. Kung mapapansin nyo guys, ang ganda ng tunog ng ating motor. This one kasi upgraded ang ating exhaust sa Akrapovic. Full exhaust to. And Italjet Dragster mismo yung naka-engrave sa ating Acra. Meaning talagang from Italjet yung Acra na to. Hindi ito something na from third party. And alam nyo guys, kahit ganito yung pagkakadesign ng motor na to, wala kayong init na mararamdaman. Ano-ano pa kaya ang plano niyang i-upgrade dito? For me, itong Italjet Dragster 200cc, mga kamanibela, perfect na siya for me. Wala akong makitang pwede pang i-upgrade or baguhin. Dahil nga naman sa pambihirang itsura ng Dragster 200, kwento ni Miss Techie, madalas na nakaka-encounter siya ng mga misconception sa motor na ito. Nagugulat sila pag nakikita kasi nila yung motor. Akala nila matigas, ganyan. O kaya mabigat. Pero hindi, pag gamit nyo na, mapapaisip kayo, masarap pala gamitin itong Italjet Dragster. Ang dami ko nang nabudol sa motor na to kasi nga, ang ganda nung motor na to. Ang usually na sinasabi sa akin pag nakikita nila to, ang hirap daw siguro linisin kasi nga diba ang daming butas, pero hindi naman siya ganun. Basta meron lang kayong pang bike wash, goods na. Pero bilang isang owner ng Italjet Dragster, ano kaya ang masasabi niyang downside nito? Sa ngayon, feeling ko downside na makikita mo, lalo kung gusto mo na magkaroon ng Italjet Dragster, is yung ordering process. Dahil alam naman natin, malayo ang kanyang pinanggalingan, and ito kasing Italjet Dragster, by order lang to eh. So hindi sila nagba-mass production ng ganitong klaseng motor. Kaya nga very unique siya sa kalsada eh. So ang nangyayari, konti lang kayong meron, pero pahirapan magkaroon. So it's an advantage and disadvantage at the same time. Ano naman ang advantage para sa kanya ng pagpili ng Italjet brand for a scooter motorcycle? Bukod sa kakaiba itsura niya, 'di ba? Pag tumatakbo ka sa kalsada, ikaw lang ang meron. And so, alam mo 'yun, bihira kasi yung scooter na
Lalo pag mga long ride, hindi sasakit yung katawan mo. Ito yun, ito yung hindi sasakit ang katawan mo. And I have owned before yung mga scooter na 150, Japanese and Italian. And binitawan ko sila. Kasi parang pag sobrang bilis ko na, parang feeling ko either mag-i-slide ako or mami-mismanage ko na yung motor. Pero dito, confident pa rin ako na hindi ako ipapahiya ng motor. Talagang ang dali pa rin niyang i-drive, i-manage. Pag tinatanong nila ako, yung isang competitor nito, na brand, kung yun daw ba pipiliin ko o ito, over and over again, I choose this one. Talagang bumalik yung confidence ko sa pag-scooter nung ito na yung nabili ko. Ang gusto ko pang isang maganda sa Italjet Dragster is the brand itself. Alam nyo guys, kasi parang hindi pinababayaan ng brand yung motor. Alam nyo kung bakit? Kasi sino ba to? Hindi ko kilala. Alam nyo kasi yung mismong CEO binigyan niya ng panahon na makapunta siya sa Pilipinas. Kasi alam niya na ang daming riders dito na love ang Italjet Dragster. And for a company sobrang successful, bigyan niyan time yung kanyang mga consumers, malaking bagay yun. Kasi it only means na hindi niya pababayaan yung motor kahit nakabili na kayo ng motor. So as a lady rider myself, pag nakakilala ako ng mga babae dyan, usually mga OBR yung mga namimit ko, mga hindi pa nagmomotor, tapos sabihin nila gusto nila magmotor pero natatakot sila. Ang like ko sinasabi is, kung nagawa ko nga ba't naman di mo magagawa? Napapayo ko is, aralin muna nila. Hindi naman kailangan sumakay agad ng motor, magmotor ka agad, matuto ka agad. Kailangan aralin mo, ano bang gusto mong mangyari sa pagmumotor? Ano bang klaseng motor ang gusto mong ma-drive? Ano bang mga plano mong destination? Marami ng ways para malaman mo yung mga ganyang bagay. Paano? Sa online, YouTube, reviews, Facebook, mga social media, 'di ba? Yung mga tao, lalo na yung mga reliable ones na pwede mong panoorin and then pakinggan mo yung mga advice nila at ano masasabi nila para magka-idea ka. And at the same time, sa community natin, malaking bagay na may nakakausap kang lady rider tulad ko. Kasi pag ganun, kahit paano, 'di ba? Actual, totoong tao yung nahihingan mo ng payo. And nakikita mo mismo yung ginagawa ng isang lady rider. Sabi nga nila, nakaka-inspire. Of course, prepare. Kung meron ka rin lang budget, mag-training tayo. May marami ng formal or riding schools ngayon. And hindi naman mga mahal yan. May mga affordable na rin ang rates. And lastly, pag meron ka ng confidence, meron ka ng research, meron ka ng preparation, is the application itself. So lahat yon, of course, kailangan mo i-apply. And always know na meron mga lady riders and pati na rin mga riders na lalaki na handang-handang tulungan kayo para gumaling kayo sa pagmamotor. For some people, riding a motorcycle gives the sense of freedom and adventure. Dahil nga naman sa mobility and accessibility that help riders to navigate in a certain trail. But just like the old times during the post-war, this Italjet Dragster tells us that sometimes we don't need big things in life to enjoy our ride. It's the humble things that give us a wonderful journey. Thank you once again, Ms. Techie, for sharing your scooter, the Italjet Dragster 200 Limited Edition, with us. May gusto ba kayong ipa-review, mga kamanibela? Comment below, like, and share this video. And subscribe to Manibela YouTube channel for more vehicle reviews. Palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.